Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa isa na namang kahanga-hanga, kapuri-puri, mapapasaludo mapapasaludo na ginawa ni BP Inday Sara. Tungkol po ito sa pagkamatay na 6 na sundalo natin nakadistino sa Lanao at siyam ang sugatan. So, noong nakarang araw, ang BP Sara natin personal na nagpunta sa burol ng isang sundalo sa Municipality of Lanao del Norte, na kung saan isang sundalo ang nasawi, si Sergeant Tapinit. Personal po na nagbisita ang BP Inday Sara. Liblib na lugar na po itong Municipality of Lanao del Norte. Pinuntahan ni BP Sara. Hindi lang sa burol ng namatay na sundalo, pati rin mga sugatang sundalo sa Adventist Medical Center sa Iligan City, nagpunta rin siya doon. So, okay. So, review lang sa mga hindi nakakaalam. February 18, nagkaroon po ng madugong inkwentro ng ating kasundaluhan at mga Mauti group sa Munay, Lanao del Norte, na yun na nga, na nasawi ang 6 na sundalo. Then, sugatan ang siyam. So, kaagad-agad, I think February 20, ang ating BP Sara, padala kaagad ng video message na napanood ng marami. Ipinapaabot niya ang pakikiramay niya sa mga namatayan, sa mga nasugatan, ang kanyang concern, at panawagan na magiging matatag tayo at magkaisa. Sabi niya na labanan natin talaga ang terorismo at sumaludo siya, nagbigay siya ng pagpugay sa kabayanihan ng ating mga kasundaluhan. Video message yan po. And then, ito, may nagpadala sa akin ng mga Facebook post, mga reels. Ang daming pumuri na naman dito kay BP Sara dahil talagang pinuntahan niya yung, I don't know kung bakit niya napili ang Lanao del Norte, pinunta niya. At grabing pasalamat ng mga kamag-anak, even yung mga town residents ng Lanao del Norte, na mangha sila, nabigla sila dahil biglang dumating doon si BP Inday Sara. Okay. So, and then nung paalis na daw siya sa nalaman ng mga teachers na nandun ang kanilang DepEd secretary. Nako, may mga eskwelahan daw nag-abang. So pagdaan sa convoy ni BP Sara, ang mga teachers, students, nandun sa kalsada at kumakaway at sumisigaw, BP, pwede ba pa-selfie? Anong ginawa ng ating BP? Huminto. Ulitin ko liblib na lugar ito. Kung tutusin mo, ano na yon, against security protocol yung hihinto ka sa isang convoy. But huminto ang ating BP Sara. Yon yung feedback na natanggap ko. Huminto daw siya at pinagbigyan ang mga teachers, students, nakipag-selfie, nakipag-picture. Okay? So, ganyan po ang ating BP. Talagang marunong makisama. And then, doon sa hospital, ganon din, tuwan-tuwa ang dalawang sundalong wounded ang binisita niya sa hospital, at tuwan-tuwa ang mga sundalo. Tuwan-tuwa ang medical staff ng Adventist Medical Center dahil sa ipinakitang concern ng Vice President sa ating mga kasundaluhan. At isa ang napansin ni BP Sara, kasi nag-post si BP Sara sa kanyang Facebook page. Napansin niya
ang dalawang sundalo na confined sa Adventist Medical Center, walang nagbabantay, walang kamag-anak. Bakit? Na taga malayong lugar. Hindi na nabanggit sa post kung taga saan itong dalawang sundalo. So, wala lang, mga medical nurses, medical staff lang nag-aasikaso, but yung pamilya na dapat sana nasa tabi ng mga sundalo, wala dahil malayo. So, dito mo makita yung sakripisyo ng sundalo sa pag-serve sa ating bayan. And ako, I can relate to that dahil marami rin kaming mga sundalo doon na masugatan, mapunta sa ospital dahil malayong pamilya, wala talagang makapagbantay. Kaya ang ginagawa namin, mga sariling sundalo na lang namin ang magbantay sa kapwa nila sundalo. But iba talaga kung sarili mong pamilya ang nandun. Ako, ang aking kapatid, sundalo rin, noong 1989, wounded ang aking kapatid sa isang enkwentro sa Caraga Region. Kaya nung ma-hospital siya, pinareport talaga ako sa aming battalion quarters at dinirect ako na, okay, samahan mo ang kapatid mo. Bantayan mo. So ako, pinasakay ako sa helicopter kasi helicopter evacuation ang nangyari. Ako talaga ang nagbantay sa aking kapatid. Then later on, dumating ang kanyang wife. Kaya, yun. So, maswerte kami dahil nung na-hospital ang kapatid ko, nandyan kami kaagad. Immediate family member na nagbantay. But dito, sa dalawa nating sundalong sugatan, wala talagang family member. So, okay. So, ano ang makikita natin sa leadership ni BP Sara? Talagang siya, rooted on the ground ang kanyang leadership, may malasakit. Kasi hindi niya pinabayaan ang kasundaluhan. Kaagad-agad nagbigay ng mensahe ng pakikiramay. And then, hindi siya nakontento sa mensahe ng pakikiramay. After that, pinuntahan pa. Grabe. Yan ang tunay na leader. Like father, like daughter. Bakit? Kasi si PRRD, maalala ko, nung siya pang presidente, karoon ng peace talks between the government and yung CPP and PNDF. Nako, kaliwat kanan ang ambus ng mga NPA sa mga sundalo. KAFGO, police. Tandang-tanda ko, siguro mga 3 beses yung maalala ko. Mga KAFGO, itong KAFGO police. Personal ang PRRD natin, nandun sa burol, ang una kong malala, KAFGO somewhere in Davao. Davao de Oro ata. Nandun ang presidente, maiyak-iyak siya na kinakausap ang pamilya ng KAFGO. Grabe. So, ako, nung nasa serbisyo pa ako, wala akong maalala na burol ng sundalo or KAFGO na binisita ng isang presidente. First time kong makita ang isang presidente na maiyak-iyak pa sa lungkot o galit ba. Kasi peace talks Dapat wala sanang ganun. Galawan, walang dahil nag-uusap pangkapayapaan, inaambus sundalo, police, KAFGO. So, doon ako talagang bumilib kay PRRD dahil kahit ordinaryong KAFGO lang pinupuntahan niya. At yun na nga, na ma-relate ko na yung leadership ng mag-ama. Like father, yung may malasakit itong mag-amang Duterte, itong nakikita ko ngayon, itong mga pakikiisa nila sa mga kalagayan ng ating kasundaluhan. Kaya, ganon din, nung Marawi Seeds, malala ko si PRRD, kahit napakadelikado, ang advice sa kanya is huwag siyang pumunta ng Marawi. Sabi nga ako, ang commander-in-chief, bakit hindi ako pumunta? Ang aking mga sundalo, nakikipagbakbakan, nandito ako sa Malacanang? No way!
Ilang beses siyang pabalik-balik doon pa sa front line. Delikado ang buhay niya. Ako, alam ko dahil halos every weekend nandun ako sa front line sa Marawi. Nagdadala ng samut-saring pagkain sa mga sundalo natin. Alam ko yung danger nung Marawi Siege at ang ating Presidente Duterte nandun siya. Kaya liwat liwat yung nagmana si BP Sara sa kanyang tatay na marunong makisama, marunong makiramdam, whip, biblical command yan eh. Weep with those who weep, rejoice with those who rejoice. So, ayun. Grabing pinapakita ng ating BP Sara. Okay, ito. Last comment ko na lang ito. Narinig kong comment ng mga tao sa Lano del Norte. Sabi nila, mabuti pa ang BP Inday Sara nagbibisita sa mga sundalo na namatayan ba o ano. Nasaan ang Pangulo? Yun daw ang tanong doon sa Lanao. Nasaan ang Pangulo? Na bagay na hindi ko masasagot dahil hindi ko naririnig o hindi ko nakikita na nakikiramay sa mga sundalong nasawi itong pinaka-latest nga labanan sa Lanao.